Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung aligasyon ko na may mahigit 2 bilyon si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, edi mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan eh. Trililing, sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin. Hindi kasi diba, magkano ba ang pinag-usapan dito? Magkano ba pinaglalaban mo? Magkano ba binayad sa'yo? May balansi pa ba? I mean, ganyan ka kasigasig, ka-desidido talaga. Ganyan ka ka-eager talaga dyan sa ginagawa mo. Palibasa, itong sundalong kanina ito, patay gutom ito eh. Wala itong trabaho. Wala itong pera. Kaya pinagkakakitaan niya, okay, yung ginagawa niya ngayon. Now, doon sa tanong mo na hindi ba kami interesado sa alegasyon mo about sa 2 billion ni VP Sara, talaga kinall out mo na ang mga supporters sa mga Duterte. Unang-una, wala kaming interes sa'yo. Sa'yo mismo. Wala kaming interes sa'yo. Sa alegasyon mo, ano bang katunayan meron ka? Yung dokumento mo, nagaling sa yung source na ayaw mong pangalanan. Pero ang source o intel officer ng Office of the Vice President sa kanyang confidential funds, gusto niyo pangalanan niya. Putang ina, puro kakalokohan, Trililing. Diba, wala naman kaming mapapala sa'yo. Ewan ko ba yung nagbabayad sa'yo, wala rin namang mapapala sa'yo. Puro ingay ginagawa mo. Diba, pwede ba tigilan mo na yung ginagawa mong ganyan? Wala ka bang pamilya? Wala bang kaibigan nagmamalasakit sa'yo? Bakit hinahayaan kanilang maging pariwara lalo? Wala na patutungan ng buhay mo. Alam mo bang mamamatay ka na dala-dala mo yung galit, puot at buwisit ng mga Pilipino? Ikaw lang yata yung sundalo na hindi sa suluduhan ng taong bayan. Naintindihan mo ba? Grabe, Ti. Anong aligasyon mo? 2 billion? Ano ebidensya mo? Isa source mo. Diba? Dininay naman na AMLAC. Tapos ituturo mo yung ombudsman. Dininay din na AMLAC. Wala silang binibigay na any document sa ombudsman. Tapos ang deal mo sa amin, kapag hindi naman totoo yung aligasyon mo, mapapahiya ka naman. Gago ka ba? Matagal ka nang pahiya. Matagal ka nang napapahiya. Matagal mo nang pinapahiya ang sarili mo. Pati pamilya mo dinadamay mo sa kahihiyan mo. Hindi ko alam saan nagagaling yung kapal ng mukha mo. Nakakapagsalta ka pa na ganyan, humaharap ka pa sa tao. Ikaw yung sundalo na traidor. Nasa ISIS ka, nakikipagpicturan ka pa doon. Diba? Tapos sabi mo, mapapahiya ka? Wala kaming pakialam kahit mapahiya ka dahil unang-unang matagal ka nang napahiya. Nung binasid ka lang ni PRRD na nag-apply ka sa kanya bilang presidente, napahiya ka na noon. Huwag mo sabi pag malaki ang mapapahiya ka. Matagal ka ng pahiya, gago. Ganyan ang ginawa niyo eh. Okay? Doon kay Chief Justice Corona. Si Virus, naalala nyo? Ganyan ang ginawa nila. Nag-submit sila ng mga dokumento na nakuha lang sa internet. Palibasa kasabot ang buong administrasyon ni Pinoy dahil si Pinoy mismo ang gustong magpa-impeach kay Chief Justice Corona, natanggal si Corona. Only to find out, in the end, na wala pala talagang sapat na ebidensya. Lahat ng ito ay guni-guni. Parang itong si Trililing. Iniisip niyo ba maulit pa yan? Tapos kinall out mo pa talaga kami. Pwede ba, Trililing? Ikaw mismo ang nagsabi. Ang mga followers mo, yung mga malalabnaw ang utak. So, tigilan mo kami. Tigilan mo kami. Sumuko ka na. Sabi siya, magpahinga ka, kumain ka. Matulog ka. Baka isang araw, mabalitaan na lang namin. Kasabay mo na si Ngagba, sinusugod sa ospital. Diyos ko naman, nakakaloka ka. Sumuko ka na kasi. Sumuko ka na. Ina mo. Samantala, may buwelta naman si Lance Duterte mga kababayan kay Antonio Trillanes. Sabi ng mga utu-utong supporters ni Trililing, mabuting tao daw siya at walang ginagawang labag sa batas kahit noon pa. May mga tao pala talagang madali makalimot o sadyang ayaw lang maghanap ng katotohanan. Si Trililing lang naman yung binitbit noon ng mga pulis dahil mahilig manggulo sa bawat presidenteng maupo. Rebellion, Oakwood Mutiny. At siya ang inutusan ni Aquino maglako ng West Philippine Sea sa China. Kung inyong maalala, tinatanong at pinagpapaliwanag siya noon sa Senado ni Enrile tungkol sa 16 times niyang pabalik-balik sa China at bigla siyang lumayas ng masukol na hanggang nabalitaan na lang na nakapwesto na sila sa WPS. Pero noong si PRRD na ang nasa Malacanang, aba ang mga kumag na katropa ni Trillanes ay nanisi na at nagturo kay PRRD samantalang di pa siya presidente, noon ay nandoon na ang China. Hahaha.
So ayan nga po mga kababayan ang matinding birada ni Lance Duterte kay Treleling. Samantala ito naman po mga kababayan ang kuha kung paano sinagip ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga kababayang crew members. Malapit daw ito sa Huangyan, China.